mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, hindi na ako naka-mask ngayon. May party po kasi kami ngayon. Yes. Samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi dahil magiging maganda po ang ating talakayan patungkol doon sa mga hindi naman last minute shopping, Attorney Cam, no? Dahil meron pa tayong sapat na oras dahil Monday pa. We have a few days left para sa ating shopping ng ating mga pangregalo at pang Noche Buena. Yan. Marami sa atin magsha-shopping Saturday and Sunday pa. Actually, last week sobrang traffic dahil payday. Nagkaroon Friday. ng 3-day sale sa mga mall. So Ay, sobrang grabe ang traffic. Kaya pala halos 2 oras ako pa uwi. Anyway, hanggang 7:30 po tayo ha kasi magbibigay po kami ng tips para sa mga mamimili ng mamimili ng pang Noche Buena at mga pamasko. Kaya San Sir Pertes na nag-shopping ng mga pangregalo, aba, alamin mo na ang mga gusto namin ni Attorney Cam. Ayan. Pero Attorney Cam, before pa tayo mag-shopping ng pamasko, meron pong movement ng presyo ng diesel. Ito naman Attorney Cam, no movement pala sa gasoline, pero may 10 centavos na increase for diesel and 85 centavos per liter na rollback sa presyo ng kerosene. Medyo magandang balita ito, Attorney Cam, para sa mga bumibili ng kerosene at saka ng gasoline. For diesel ay meron pong increase na 10 centavos. Ayan. At saka sa lahat po ng mga nagki-Christmas party, yes, katulad ng atin na namin mamaya, good luck po sa inyo at sana ay mabunot tayo sa raffle. Oo nga Kung hindi man ako mabunot, sana ang mabunot, Attorney Cam, ay yung mas may matinding pangangailangan. Ayan. Kung kayo naman ay boss, pwede niyong i-wave, i-give up para sa inyong mga staff, para din po para din sa papasko na din ninyo para sa kanila. Anyway, maganda pong tatalakay natin kasi pag-uusapan natin yung suggested retail price, no? Na inisyo ng DTI para sa mga pang Noche Buena at saka Attorney Cam, para sa mga ibang mga actually mga basic commodities and prime commodities kasi magkakaiba po ito, no? Yung price suggested retail price, gayon din yung magbinenta na tsaka yung price freeze, meron ding usapin ng price control at saka price ceiling. Yan. Tatalakayin po natin yan tonight. Dos Kumpanyeras. Of course, hindi naman pasok doon sa controlled ang presyo doon yung mga pang Noche Buena na produkto because these are not prime or basic commodities. May pagkakaiba po kasi. Yung basic necessities po ay yung mga goods that are vital para sa ating sustenance. Yan. Sustenance and existence. Syempre, tubig, bigas, kanin, gatas, itlog. Ayan. Ay, iba ring usapin yung mga prime commodities. Yes. Na pati kasama na dito, Attorney Cam, binubuo nito yung mga pangsamya. Ang pangsamya? Pangsahog. No? Yung mga condiments. Yan. Okay. Para sa ating mga pampalasa, yan. Yung suka, sili, sibuyas, kamatis, yung mga basic na panggisa, kasama na po yun sa mga prime commodities. Pero hindi ito mga basic necessities. Ibig sabihin, Attorney Cam, pwede siyang wala, pero may pangamatindi rin ang pangangailangan natin. Kasi ano namang magiging lasa ng pansit mo kung kulang-kulang ang iyong mga ingredients. Dos Kumpanyeras. Ayan. So if you have questions po, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0919-282-6485 at pwede din po kayong magpadala ng inyong mga questions sa DZRH TV 4K live stream. And Attorney Cam, saan pa sila pwedeng magpadala ng kanilang mga questions?
congratulations. Live po tayo sa social media platforms. Sa Facebook, hanapin niyo po DZRH News, DZRH News Television, o kaya po DZRH Dos Compañeras Facebook page, at syempre sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. Okay, so magandang gabi po muna kay Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan. Gayon din, magandang gabi po kay Pancho Sabardo Jr. at Aunt May dyan sa Hong Kong. Ikaw ba, Aunt May, hindi ka uuwi para mag-celebrate ng Pasko dito sa atin? Gayon din kay Kenneth Villarosa Arceo at of course sa lahat ng mga nanunood, Hilario Enriquez. Yan kay, saan ba yung nakalagay? Walang nakalagay kung nasaan sila. And of course, nanunood sa atin sa DZRH TV, sa DZRH Dos Compañeras, si Tita Ami Miraflor Garcia, Tess Valle, Jovelyn Pascua, and Magdalena Martin Moonbeat, Sansar Pertes na bumabate ng happy birthday daw. Ito unfair ito, Attorney Cam. Alam mo bakit? Bakit? Merong favoritism. Kasi pinapabate, no? May pinapabate siya na nagse-celebrate ng birthday. Ang sabi ba naman, sa una kong favorite na pamangkin, si Stephanie Tenorio. Angela Stephanie Tenorio ba ito? So happy birthday sa iyo, Stephanie Tenorio, and sana maramdaman natin ang handa mo. At mga nanonood sa atin, dyan sa Aklan, Lexi Del Rosario, gayon din sa si Milrose Rico and ang family watching dyan sa Naila Ibahay, Aklan. Kaya din ang si Rona Del Rosario and family dyan sa Numancia, Aklan. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Aklan. Magandang gabi rin po kay Gerardo Zamora. Sabi niya, hi po at Merry Christmas sa mga Guardians Brotherhood. Si Jun Gacha, ang ganda daw pala ni Attorney Rina pag walang face mask. Ay, totoo talaga yan. At saka si Kenneth Arceo and Alex Agbayani, Merry Christmas sa iyo. Dahil binabati rin niya tayo, talagang excited na rin po kami sa darating na Noche Buena. Ay, oo naman. Attorney Cam, ano bang favorite mo panghanda pag Noche Buena? Ako mga pasta-pasta. Yan. Kami kasi, Attorney Cam, simula nung mga bata kami, hindi kami nawawala ng ham. Aha, oo. Kahit yung mumurahing ham, kasi nung mga bata pa kami, na yung kapatid ko, nagtatrabaho na dito sa Maynila, kahit janitor ang trabaho niya, no? Nagpo-provide talaga siya ng ham para sa pamilya. So, ever since, favorite ko ang ham. Kaya nga, di ba, dati medyo level up lang ngayon kasi may nagre-regalo ng mas masarap na ham. Pero dati sa atin, no, sa ating kumpanya dati, meron tayong mga ham na nakukuha. Yung mga yung mga ang tawag doon, cold cuts, no, na binibigay sa atin ng kumpanya. Yan. Parang wala ngayon. Ma'am Rodap to wala ngayon. Dominador Payoyo, magandang gabi po. And Rolly Duque, Merry Christmas po sa lahat. And Aunt May, sabi niya, hindi po kasi nagbakasyon hindi daw kasi nagbakasyon na kami ng anak dito at yung tita niya nakuha yung mga holidays for spend. Nauna na. Oo, okay. Anyway, at least na-advance mo na ang celebration ng Pasko. So hopefully sa susunod na pagkakataon ay dito ka magpapasko sa Pilipinas. Ayan. So umpisa na natin ang talakayan, Attorney Cam, dahil I'm sure maraming mga questions dito. So, unang-unang tanong, ano ba yung SRP, yung suggested retail price? So as the phrase implies, no, ito po ay mungkahi lamang, pero suggestion lamang. Ibig sabihin, Attorney Cam, hindi siya yung sinasabi na dapat yan ang presyo talaga sa merkado. Pero sinasabi rin po ng batas, yung Price Act, no, na nagkaroon na ng mga amyenda, no, ang sinasabi po kapag yung presyo doon sa pamilihan ay lumagpas sa 10% na mas mataas, no, doon sa suggested retail price na inisyo ng Department of Trade and Industry o kaya naman ay ng Department of Agriculture o kaya naman ay ng Department of Energy, kasi meron pong iba-iba po, depende sa produkto, no? Kapag lumagpas po sa 10% or ibig sabihin 10% na mas mataas sa suggested retail price, ito po ay isa ng kumbaga ay may parusa na inilalaan ang batas. So dapat i-check po ninyo ano nga ba yung suggested retail price na isinasabi ng DTI, ng Department of Agriculture o ng Department of Energy. Dos Compañeras. In fact, Attorney Cam, no, para sa 2023 Noche Buena package, no? Noche Buena package. Makinig. Di ba masaya? Kasi meron pala, Attorney Cam, na nakasaad na kung magkano hanggang magkano yung ham na paborito ko. Yung medyo manamis na ham, no? Mula 169 pesos hanggang 898
So, ibig sabihin, depende po sa ito yung mga basic lang. Depende po sa brand, no? Ganun po ang presyo dapat. Kapag 10% higher than the suggested retail price, pwede po kayong magreklamo either sa DTI or pwede sa DTI, Department of Agriculture, or Department of, ito naman sa HAM, ito ay, saan ba ito covered, Attorney Cam? HAM ba ito, Department of Agriculture or DTI? Basta po sa DTI, mag-email lang po kayo consumercare@dti.gov.ph kung kayo po ay magpa-file ng complaint. Yan. Yes, okay. Ang queso de bola, Attorney Cam. Uy, queso de bola, I love it. I love it. Favorite ni Tita Sunny, panglagay sa salad. At pwede din kapag umiinom kayo ng wine, masarap na pulutan ang queso de bola. Yan. 210 hanggang 445 ang queso de bola. Pagpasensyahan nyo na, kami na po ang nagdi-discuss because I was trying to contact Undersecretary Castelo earlier pero hindi po siya sumasagot. So, kinuha ko na po yung detalya mula sa DTI. Nasa website po nila ito and also I posted it on my page para po meron kayong reference. No? Sa fruit cocktail, Attorney Cam, alam mo ba kung magkano? Magkano yan? Kasi kailangan yan para sa mga salad-salad natin. Yung mahilig mag-buko salad. Favorite ni Ate Lily ko ay fruit salad. Fruit salad. Okay, buko salad. Okay. Pati ni Papa William. Yes. Diba? Fruit cocktail mula 57 pesos and 72 centavos hanggang 293 pesos. No? So pagka ito ay tumungtong na, ilan yung 10% ng 293? Plus 29. No? Pagka lumagpas ng plus 29 na, Attorney Cam. 318. Aba, ito ay sobra-sobra na. Therefore, pwede nyo na i-reklamo. 322. Yan. Okay, yan. Sa cheese. Uy, cheese. gusto ko yan. Masarap pang pasta, spaghetti. Spaghetti, okay. Sa cheese, mula 47 pesos hanggang 420 pesos. So kapag lumagpas sa 420, tingnan mo, ilan ba yung 10%? Actually, depende po kasi kasi kung if the same brand, Attorney Cam, tapos kumbaga same yung 47 pesos, lumagpas ng 10%. Pero yung brand na yon, yung pinakamurang brand, lumagpas doon. Aba, kayo po ay dapat maalarma na pwede na po ninyong ireklamo. Yan. Ayan. Next. Mahilig ka ba sa mayonnaise? Oo naman. Gusto ko yun sa tinapay. Tinapay lang. Hindi pang salad no? Tinapay. At saka, kasi minimix natin sa egg. Yan. Pero yung may mga dyan, yung merong mga... Mahilig sa salad. Yung mga merong kidney stones o kaya gallstones, no? Bawal po kayo sa mayonnaise dahil ay delikado. Mahal ang omeprazole. Ayan, 24 pesos hanggang 245 and 85 centavos. Yung all-purpose cream, Attorney Cam, saan nilalagay yan? Sa mga din yan. Salad. Yan. Yes. Macaroni salad, mga ganyan. Gusto ko yung Graham. Gusto ko yung Graham. Yung macaroni pineapple with ham. Di ba masarap yun? Ayan. Chicken salad. Yan. Yes. Chicken pasta. Yan. All-purpose cream ay? 36 hanggang 69 pesos. Ayan. Now, we go to yung sandwich spread na favorite ni Attorney Cam, no? Can't live without bread. Yes! Because napay is life. Napay is life. Ayan. Para po sa sandwich spread, 27 pesos hanggang 263. Noong mga bata kami, Attorney Cam, margarine, plus, yun lang ang afford margarine, tapos lagyan mo lang ng konting asukal, tapos ito toast, approved. Tapos kape. Ayan. Yan. Para doon sa pasta and spaghetti, ito yung mga Attorney Cam, pasta na, no? Yung mga noodles na spaghetti. Yan. Mula 25 pesos and 50 centavos hanggang 113. Yan. So, ano ba yung favorite mong pasta? Depende kasi. Depende sa luto kasi, tsaka sa sahog. Ayan. Tapos yung mga elbow macaroni, Attorney Cam, mula 15 pesos, 15.50 hanggang 92.25. Ayan. Medyo mahal pala ito. Hindi, yung elbow macaroni yata 23 pesos to 124. Tomato sauce yung sauce. Yung 15.50 to 92.25. Okay. Tapos salad macaroni. Ito yung masarap. Sige, go. 36.50 to 123 pesos. Spaghetti sauce. Ito. Ano ba yung gusto mong spaghetti sauce? Italian? Yung matamis na mga Pinoy tayo. Pinoy gusto style lang natin. ako Yung iba kasi gusto yung maasim-asim. So, sa ano atin, po yan? yung manamis-namis, maraming cheese. Yes, Ayan. maraming hotdog.
Hindi, gusto ko ganyan. Wag nang gini. Gusto ko ay corned beef. Pwede rin. Masarap din yun. Okay, sige, go on. 23.55 po yun to 103 pesos yung mga Bakit spaghetti kaya hindi sauce. nalagyan ito ng meat sauce? Oo Ba't walang meat sauce, walang pwede na kasi yung Attorney Cam, pwede na kasi yung corned beef na pangsahog pagka medyo salat-salat sa buhay, di ba? Ito naman po effective until medianoche. Oo. So, ibig pong sabihin, take note po, ito yung suggested retail price, no? So, you always have to compute hanggang 10% ang pwede niyang iangat. Pag lumagpas ng 10%, pwede na po ninyong ireklamo. Bakit? Kasi alam niyo po, dahil ito yung mga usually na binibili natin na pagkain, na panghanda sa Noche Buena, Panyera, di ba? So at least andyan ang DTI na nagbabantay na hindi masyadong taasan ng mga yung mga diyan, yung mga anong tawag dito? Yung mga nanlalamang ba? Yes, diba? Yung mga tipong nagsasamantala. Baka may mag-hoarding pa dyan grabe naman yan. Ayan. So, yun po ang tatandaan ninyo So at least meron na tayo ng suggested retail price. My guide. Kasi kapag lagpas-lagpas, maari na po itong maparusahan sa ilalim ng batas. Anyway, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeros. Magandang gabi, Herminia Villaluz, at magandang gabi din, Admiral Toto Goles. Sabi niya, ay tuna pasta na lang para healthy. Ay hindi rin po para sa may gout. No? Kasi, kaya ay, yung may mga allergies sa tuna, Attorney Cam, no? Parang ako lang. No? So, yung mga may allergies ay bawal din. Kaya kahit pa sabihin healthy, it's not healthy for everybody. So, basa ka muna ng mga nanonood sa atin, Attorney Cam. Gael Enriquez and Ma'am Grace Recta and Maricor Angeles. Yan. Marilyn Astil. Next. Magandang gabi rin po kay, nakakagutom daw sabi ni Ma'am Grace. Hilaria Pagunuran, good evening, pabati po ang mga ate ko. Ate Petty, Ate Will, at ang hipag ko na si Cecil, ang mga pamangkin ko sa aming family house dahil kumpleto kami ngayon. May reunion Merry ba? Christmas daw. Of course, Evitz Escueta and Magdalena Martin. Ito, Attorney Cam, sabi niya, pakibasa mo nga yung kay Magdalena Martin. I love queso de bola and ham. Any kind of ham. Sarap yung scrap yung binibili ng tatay ko sa Quiapo. Masarap palaman sa pandesal. Talaga? Oo nga. Tapos i-toast mo konti yung pandesal. Eduardo Narvaez, Neneng Latosa, Barrow, Attorney Cam, dyan sa England. Uy. How is London Bridge? Yes. Kumusta po ang London Bridge? Hindi na ba falling down? How are you? Ganun yung mga tono ng mga mga European. Good evening po sa lahat mo sa mga nanonood din po sa DZRH news. Magandang gabi po. And syempre, Taran del Mundo na malakas magkonsumo, Attorney Cam, ng cheese dahil sa kanyang pizza. Wow. Jerry Sumagaysay, nanonood ba rin po laging present sa Taguig City, at si Joe Arta Tones, magandang gabi po. And of course, Josh Castillo o Galinola, magandang gabi sa iyo dyan sa Bagtingon, Buenavista, Marinduque. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeros to answer your questions. Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po ang inyong mga nakakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At kami po ang Dos Compañeros. Dos Compañeras. Ang programang Dos Compañeras, kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At tinatalakay po natin yung tungkol sa mga pagbili ng mga regalo. No? Paano kayo makatitiyak na unang-una, syempre, reasonable naman yung presyo. Kasi yun po ang purpose kung bakit naglalagay ang DTI ng suggested retail price. So yung R doon ay pwede na ding reasonable. Suggested reasonable price. Ayan. So, Attorney Cam, binanggit natin earlier, during the previous discussion na kapag ka po lumagpas sa 10% sa suggested retail price, ang bentahan sa inyong lugar, ay maaari po ninyong ireklamo for profiteering, At ito po ay medyo may kalakihan ang parusa, ang multa, Unang-una, Attorney Cam, kapag kaganyan, pwede kayong maimbestigahan. Kung kayo yung tindera, kung kayo may-ari ng store, ay pwede po kayong maimbestigahan hanggang sa habang tumatagal ang inyong bumibigat ang inyong violation or paulit-ulit ang reklamo sa inyo, maaring hanggang sa pagkakatanggal ng inyong lisensya. Kaya dapat din po
nag-iingat din, no? Sinusunod lang, huwag masyadong gahaman, no? Sabi nga nila, moderate your greed. Yes. Ano Yan. tayo, dapat happy-happy lang, lalo na ngayong Christmas, diba? Considerate tayo sa iba. Dapat Yan. nga mas mababa dahil mas maraming nangangailangan nito, diba? Yes, oo. By the way, Attorney Cam, no, ipinagbabawal din yung no price tag. Ano nga yung kanta ni Jessie J? Price tag. Oo. Kasi nasabi po, no, kapag ka may price tag, walang price tag, there is a presumption ng profiteering. Bakit? Kasi pag halimbawa, pumunta sa store, no, bibili ka, for example, ng kilo, isang kilo ng, magkano ba ang isang sako ng bigas, Attorney Cam? Depende yan kung 5 kilos, No, gawin 25 natin 25 kilos. kilos. Mga ano yan, meron dyan pinakamababa is 1,100, 1,200 yan. Okay, lagay na lang natin sa 1,200. Okay. No, halimbawa, Attorney Cam, no, na kasi walang price tag. No, pagpunta doon, nakita si Attorney Cam. Nakakotse, ang gara ng kotse. Wow. Di alahas, nakikita. Maraming mga kumikintab-kintab na mga yes, alahas. na mga ano tawag doon? Gintong parakali, Gintong mawala parakali. yung bala. So, mukha siyang madam na madam. Sasabihin, ay, ito po ay ano. Halimbawa po ito. Hindi, ako muna ang pupunta. Pagpunta ni Rina Seco sa store, ay, 50 1,200 Ay, na lang ganon. ang bentahan. No, kasi mukha namang ano to, Mukhang- wala naman itong pambayad. Pumunta ang Attorney Cam, so Oo. ang daming mga alahas. Ito ay afford. Ibenta ko ito ng 1,600. Ay, grabe na yan, diba? Oo. So, ibig po sabihin, there is a presumption, no, of profiteering kasi mandato po ng batas na maglagay ng price tag. Kasi kapag walang price tag, Attorney Cam, pwedeng baguhin ang presyo anytime dahil walang nakalagay na price tag. So, depende sa itsura ng tao, no, pwedeng baguhin ang presyo. Kaya yun ang iniiwasan po ng batas. Oo, kasi yung mga iba dyan, meron po talagang mga nanlalamang Oo. na may mga iba, ito po, ganitong presyo. Tapos sa kabila, iba na yung presyo. Tapos yung mga, lalo kapag halimbawa, yung mga prutas panyera, may mga duko, iba-iba yan Galing sa ganyan, Davao, galing sa Luzon. Ano yan tawag dito, yung iba minsan walang mga presyo. Tapos pag bibili ka na, iba pa pala yung presyo ng ganito, iba yung galing sa ganyan, iba. So, diba? Depende pala yun. So, Depende sa kailangan, pinanggalingan. pero kailangan, nakalagay po yung presyo. Tsaka dapat din, Attorney Cam, ano yung origin niya? Yes. Kung anong specification Correct. noong binibili mo. Kasi bilang consumer, you have the right to information. Alam mo dapat, no? Kasi may ibang preference. Like for example, Ako, Lanzones, duko talaga ako. So dapat naka-indicate doon. Yes. Para din ma-justify. Kasi I understand, depende sa pinanggalingan ng lugar, ang presyo. Correct. Yes, oo. Pumelo, Davao talagang hanapin ko, Yes, di ba? oo. So, ibig sabihin, may kamahalan doon. Depende kung saan ang nanggaling, kung anong quality Pag niya. bigas, kailangan sinandoming, mga ganyan, di Saan ba? galing ang sinandoming? Ewan ko, basta sinandoming. Either sa Mindoro Yan, yes, or yes. sa Nueva Ecija. Yan. Dahil ang Rice Granary of the Philippines, yung pa ba ulit? Yung pa ba din? Ang Nueva Ecija. Kaya yon, karapatan po ng mga mamimili yung tamang impormasyon no, sa kanilang mga binibili. And speaking of tamang impormasyon, importante din po na yung content, no? Yung halimbawa, yung mga pati expiration date, ano pa nga ba, Attorney Cam, kung may peanuts, kasi may mga allergens, merong mga sensitive. Like for example, ang peanuts, sinasabi nila, there are around 34 allergens. Talaga in alam ko kasi may allergy. Bawal ka sa peanuts. no? So there are around 34 allergens sa peanut, sa mani. Pero sa ibang nuts, Attorney Cam, hanggang 7, 4, 5, 6, 7 allergens lang. So importante na ka-identify doon kung peanuts ba siya or kung ano mang klase ng nuts. So importante din po yun. And at the same time, yung ginamit na oil. Like for example, hindi ako pwedeng kumain ng french fries na kasi ang ginagamit usually is peanut oil. So bawal sa akin yun. I can eat yung soya oil. So kailangan din po yung mga impormasyon doon sa mga produkto kasi may mga taong sensitive. Maari ito maging dahilan ng kanilang pagkamatay kung hindi tamang impormasyon ang nakalagay doon. Ayan. So, kaakibat ng right to information, meron din tayong right to choose, di ba? Yes. So, pipili ka. Kaya po, importante po na mahalaga na maibigay sa mga mamimili natin, sa consumer natin, yung tamang impormasyon tungkol dun sa mga produkto na ibinibenta po ninyo. Oo, importante yon. And syempre, kapag yung other than the right to choose, syempre, yung right of
redress, right to redress. Anong ibig sabihin ng right to redress? Andyan pumapasok, Attorney Cam, yung pwede mong ireklamo sa DTI o sa anumang ahensya at pwede ka ding manghingi ng options na available sa mga consumers. Triple R, no? Repair, replace, or refund na hindi maaaring i-deny o ipagkait or tanggihan ng mga sellers. Ayan. So again, repair, pero kasi Attorney Cam, kung sira yan, bakit mo naman ipapa-repair? Siyempre, bilang ikaw, kumuha ka na ng brand new, ang kukunin mo, yung magandang quality. So, replace. That's the best option. Or kung ayaw pumayag, refund mo ang pera ko. Ayan. Tsaka yung mga, dito rin napasok dito sa my right to redress, yung mga misrepresentation, di ba, Panyera? Mga warranties. Oo, na yung, akala mo yung mga, lalo yung mga Christmas lights, Panyera, na sabi nila, naku, napakaganda nito, 1-year warranty, tapos, yung pala, Panyera, nagkukos ng sunog. Dalawa lang, dalawang gabi lang, sira na. Diba? O kaya naman, Attorney Cam, yung mga although, syempre, titingnan nyo din, realistic din tayo. Baka naman bumibili kayo ng LV, nakapresyo ng 3,000. Kahit pa 3,000 yan, wala pong 3,000 LV. In fact, no, kahit yan ay pre-loved, kahit pang third hand, fourth hand na yan, wala pong 3,000 LV, no? Oo, tsaka ano yan, baka class A. Class A may mga tao sila dyan Walang 3,000 class A, Ay, ganun ba yun? Baka class B, ano ba? Hindi ko alam wala kasi tayong LV, ano ba yan? Yung mga ganon. So, dapat titingnan nyo din po. So, kung ang sinasabi, ito original, titingnan po ninyo, you can check from their website, no? Realistic ba yung mga pinagsasabi? If it's too good to be true, hindi po siya true. Yun po ang tatandaan ninyo. So, of course, yung right to a healthy environment, kasama na din po yung masiguro ang kaligtasan. Kasi may mga, ang tawag doon, anong mga content yun, mercury content, or kung ano pa man na dapat. Lalo na, di ba? Sa mga toys, di ba? Bawal po yan. Remember, lato-lato. Lato-lato, di ba? Nilaro ng marami, pero hindi nyo po alam na yung content nun ay bawal sa mga bata, lalo na. Kasi especially yung mga bata, mahilig yan isubo yung mga laruan nila. So, even yung mga Crayola, crayons na kadalasan na binibigyan natin para mas maging creative ang ating mga bata paglaki, no? May mga crayons na hindi po tawag doon na mas matindi yung risk or hazard, no? Hazard sa ating mga chikiting. Dos Compañeras. So kasama diyan, Panyera, yung sinasabi natin na right to safety din. Yes, diba? Safety and healthy environment. At syempre yung mga serbisyo din, Attorney Cam. Yung quality, syempre yung quality ng produkto para naman masulit yung ginagastos mo. Kaya makikita niyo po, di ba, sa mga produkto, may mga label sila. Kung ano yung mga nakalagay doon. Di ba? Ano yung mga ginamit. O kaya yung mga alahas, i-example ko po ang alahas dahil mahilig po sa alahas si Attorney Cam. No? Diba? Isa lang naman, Panyera. Kapag kaalas, pag sinabing 18K, dapat 18K. Alimbawang Japan Gold. Ano ba yung K? Ano ibig sabihin ng K? Karat. Okay. Ibig sabihin, Attorney Cam, no? Pag sinabing Japan Gold, totoong Japan Gold. Kasi mas mahal ang Japan Gold kaysa sa Saudi Gold. Iba ba yung Dubai o Saudi Gold yun? Saudi Gold ang tawag. Dubai, yung sila yung magkakapareho. Pero ibang quality ng Japan Gold. Usually, mas mahal. Wala bang Philippine Gold? Hindi tayo masyadong nagbigay ng attention dun. Oo nga diba? Kasi tayo ay more on nickel and copper doon. Yun ang atin. Ano pinagkaiba ng Japan Gold tsaka? Curious lang ako. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Pero iba yung ginang niya, tsaka hindi siya masyadong eyesore, hindi siya sobrang dilaw. Ganun pala. Tsaka ang mga gawang Japan, mas solid. Ayan. Pero depende rin kung ilang carat. Kasi pag bibili kayo ng gold, di ba nag-lecture ba? Bibili kayo ng gold, the 24 carats, masyado siyang malambot. Ganun pala yun. Okay, now we know. Yung mga magagaling po dyan sa mga alahas, turuan niyo po kami ni Attorney Cam. Dos Compañeras. Sabi ng Gael Enriquez, yung 3,000, baka lumang bag na hindi LV. Okay. K as in kamahalan, sabi ni Kenneth Arevalo. Rome Asuncion, magandang gabi sa iyo. Aparato, Songgapo, magandang gabi. Mga nanonood sa atin dyan sa Nueva Ecija. Dyan pa rin po ba ang Rice Granary of the Philippines? Marami pa rin po bang ani? Kailan po ba ang anihan ng mga palay? Alam ko ngayong season, Attorney Cam, no? Naalala ko ang tatay ko, pag ganitong season ay busy kami sa pag-aani ng palay. Yan. Kay Vance Vlog, good evening po mga idol. God bless you po sa inyo. Joe
Art Mandagitones, Ofelia Dinglasan, magandang gabi po. At kay Sir Luding Punggaling sa May Candelaria, Quezon, magandang gabi rin Yes, po. at ang mga taga-Barangay Castilla sa Palo Leyte, masaya daw, no? At nanonood sila si Butch Gargantilla. Maraming salamat po, Delia Pines. Merry Christmas po sa inyo. And syempre, si Odette Ogsales. Oh, maraming salamat. Si Kim Balbin at okay, sabi ni Grace, Ma'am Grace Recta, mukhang taga-Hawaii or abroad kaya tinatas ang presyo kapag bumibili. Ay, totoo yun. Oo, di ba? Pag mukhang sabi nga nila stateside. At syempre, ito si Odette Ogsales. Si Odette Ogsales ang pwede tayong turuan tungkol sa gold dahil nagbibenta ng mga lahas. Si Remy Timban, may ask ko lang po ang isang ito ay, Attorney Cam, pakibasa mo nga. Ito, tulungan na lang natin kahit hindi siya related sa ating talakayan today. Si Remy Timban, sabi niya, ikaw na lang sasagot, ako babasa. Sige pa, ask ko lang po kung ang isang employee na terminated, kakasuhan pa. Yun naman po mga items na sinasabing kinuha, hindi naman po nakuha. Ayan. So, depende po kasi yan, no? Kasi minsan po kung halimbawa, meron ng sanction sa company, nire-reserve nila yung right nila doon po sa pag-file ng case. Kung ito po ay criminal case. Yes, hindi po inconsistent yun. In fact, no, pwede siyang sabay na gawin. Yes. No? Kung sinasabi naman po ninyo na hindi nakuha, hindi naman nakuha. Kumbaga, nag-attempt lang ba ng nakaw? No? Depende, management prerogative. Now, kung ang tanong ninyo ay pwede bang mag-prosper sa korte, depende po sa pagpapatunay. No? Yes. Ayan. So, nagmamatter po yung aligasyon at saka yung mga ebidensya. Dos Kumpanya. Sa korte naman po, ang labanan ay mga ebidensya talaga. Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo. Si Christian Carlo Villarasa, sabi niya ganun, good evening po, watching from Palawan South, Brooks Point. Magandang gabi po sa inyo. At binabati niya ang nanay niya dyan sa Malolos, Bulacan. Suki natin gabi-gabi. Pero hindi po niya inilagay kung ano ang pangalan ng kanyang nanay. Nanay po ni Christian Carlo Villarasa. Magandang gabi po sa inyo. Ito, may question dito. Sabi dito, mga attorneys, totoo po ba na the customer is always right? It's not. Hindi po. Itong sinasabi lang na customer is always right. Ito yung parang pang-engganyo lang sa mga customers na syempre mamili ka tapos igagalang ka dapat. Yes. Dapat tama ang treatment sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na lagi kang tama. Dahil may mga pagkakataon, Attorney Cam, nuknukan ng sungit. Ang mga... Tsaka nuknukan ng sinungaling, di ba? Yes, Buti na lang may mga CCTV na rin, panyera, di ba? din. Kasi may mga customers na mababait, may mga customers din po na... balasubas. Yan yung term. Pero pag kayo po ang nandun sa store at ako ang nakita nyo, wag nyo po akong susundan. Bakit? Masungit ako pag gano'n. Ayoko nung ipagdudul-dulan sa akin na ipipilit akong bilhan at babilhin ang napakarami. Masungit ako. Umaamoy na ako talaga, Attorney Cam. Kasi pag pumupunta ako sa store, madamot kasi ako. I mean, I know what to buy and I know what I want to buy. So, hindi mo ako kailangan pagduduldulan sa akin. No? Kahit hindi mo ako alokin, pag gusto ko. Pag nasa plano kong bilhin, plano ko yung bilhin. Ako naman pag okay yung sales talk, madali ako Hindi ma-sales ako talk nakukuha sa sales talk Pag lalo kapag medyo mabait, tapos, sige ma'am, nabola-bola. Madali ako mabola Pero, pero reminder po, para sa ating mga namimili, lalong-lalo na sa palengke or sa tabi-tabi, no? Kapag ka po nakita ninyo, yung nagdadala lang ng batya, ng basket, pwede po bang wag na ninyong tawaran? Oo. Kasi alam mo, ang tawag doon, nagsusumikap sa buhay, no? Tapos babaratin nyo pa. Pero pag nagpalinis kayo ng kuko, magtitip kayo ng 500 pesos, samantalang itong kawawa, na bahagyan ng makakita, swerte na kumita ng 100 piso, babaratin nyo pa, maawa naman kayo, di ba? Kung nagtitip kayo sa restaurant, may kalakihan, 500, 1,000 ang tip, at least yung mga nandoon sa restaurant, Attorney Cam, they are paid, no? May sure income na sila, yung daily minimum wage. Pero itong mga naglalako ng kabibigat pa, yung iba may kapansanan, tapos binabarat pa natin, wag naman. Mas sila yung mas deserving ng tip
di ba? At mas deserving ng ating generosity kung sakasakali man na may extra tayo. Dos Compañeras. Raymond Dos, magandang gabi sa'yo. Attorney Cam, basa ka ng question. Oy, magandang gabi muna kay Papa Will, kay Mama Jovita, Nanay ko ni Vista. Sabi dito, papaano po kapag halimbawa, no, yung mga ini-issue na mga thermal receipt, tapos kapag ibabalik na, wala na, nabubura, no? Yung thermal receipt naman, parang good for, parang, kung hindi ako nagkakamali, 3 to 6 months, parang ganun. Pero kung halimbawa, ilang days lang eh. Ilang days lang ba? Siguro pag naano, initan, yung nainitan. Yes, parang kagaya yun ng material ng loto. Kaya para thermal. Loto tickets. Pero kung halimbawa po, no, yung mga binibili nyo ay for appliances. Picturean nyo po at saka po ang maigi isirox po ninyo para may kopya po kayo. Pangalawa, pwede po kayo mag-request ng written OR, official receipt. Medyo may katagalan nga lang. Pero, yung iba sinasadyang patagalin para hindi ka na mag-request. Pero karapatan po ninyo yan. Okay. Magandang gabi din sa iyo, Maricon Labay. Aba ka mag-anak. Kapitbahay namin ito nung bata pa ako. Remy Timban, magandang gabi sa iyo. And Mami Belen Rivera, Al Sarmiento, and maraming iba pa. Attorney Cambas. Ito pa, may question dito. Let me check yung question. Ito, well, nasagot na natin kung above SRP yung binibenta, pwede po maging actionable if it goes beyond 10% ang taas niya. Ang tanong, Attorney Cam, yun bang halimbawa ay, ang tawag doon, wala bang price ceiling? Ito, price ceiling and price freeze, no? Usually kasi ang iniisip natin, baka may price ceiling or yung price ceiling, maximum amount na siniset ng batas, ng gobyerno para sa produkto. Usually nangyayari ito kapag may war, meron disaster, meron mga kalamidad. Yan. O kaya may deklarasyon. Usually ang Malacanang or ang mga local government units. No? Yung namang price freeze, ibig sabihin dapat wala munang movement. Ito ay pwedeng iset ng depende. No? Depende ang haba sa sitwasyon. Yan. Kagaya nung nag-Yolanda, so nagkaroon ng price freeze. No? Ibig sabihin, walang dapat paggalaw ng presyo. Ayan. Yes. Ayun. Pero ito pong yes. Sige, Panyera. Ito pong dito sa mga Noche Buena products, wala pong price freeze, wala din pong price ceiling. Ang sinasabi lang po is suggested SRP. Retail price. Ayan. So, yun po ang tatandaan natin. Yan. Para magko-commercial yata tayo, Panyera. Yes. Ito lang, babanggitin ko lang na yung mga sari-sari stores at mga convenience stores, no? Kagaya ng mga denumerong mga stores, hindi po sila sinasaklaw nitong SRP or suggested retail price. Usually, Attorney Cam, mas mahal ito because they're operating yung mga convenience stores, they're operating 24 hours. Kaya mas malaki. Mahal ang bayad sa night shift differential, at saka sa aircon. Overtime pay at aircon. Yeah, sa power. Dos Compañeras. Ayan, at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Peter Albia, magandang gabi sa iyo. At yung mga pahabol na nanunood sa atin, babatiin natin sa ating pagbabalik. Nakakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ayan, merong price ceiling sa bigas. In-effecto ba ito? Oo nga We don't know. Pero mahal kasi ang bigas eh. No? Meron naman tayong mga importations, no? For, yung mga, hindi ko na matandaan yung mga specific terms, Attorney Cam, for mga maximum volume something eh. May mga ganun. Depende po sa produkto. But anyway, ito po ay napapatungkol sa mga bigas at iba pa mga ini-import natin mga produkto. Magandang gabi po. Naimbag nga rabii. Yo amin, apo. Locring de la Cruz, and of course, Concepcion Elag. Kapatid ko to, Attorney Cam, nanunood din sa atin habang nagpa-party. Chem, Heroming. Oy, antabayanan mo nga, mapapanalo na namin ni Attorney Cam. Herminio Villalos, good evening po. And Rainer X, very nice program, very interesting. Salamat po. Christian Carlo Villarasa, good be mga attorneys watching from Palawan South. Sa Brooks Point, maganda dyan. No. Attorney Cam, natitingnan mo ba yung DZRH News? Yes. Kasi yung ating mga tagapanood doon, yung mga nanunood sa atin, dahil happy birthday daw kay Chris Everett Bontogon, dyan nakikinig sa Caloocan City. Nanunood din sa atin. Ito ang pagbati mula kay Beto Santos, and magandang gabi Helson Francisco Romero sa Antipolo City sa Rizal, and Brian Peña Cruz, Soledad Melendres Lazo dyan sa Cagayan, at Dithas Kaskayan nanunood sa
Sabi niya, meron pong tayong gold sa Ilocos Gold, pero mababa lang daw ang kilatis, Attorney Cam. So mas mura. Ibig po ba sabihin, Ma'am Dita Kaskayan, cheaper ang presyo? Yan. Yes. Magandang gabi rin po kay kay Ofelia Dinglasan and Joe Art Mandagit. Magandang gabi. Magandang Ray Mendoza, happy listening. Thank you so much. Soy Ann, magandang gabi sa'yo. Attorney Cam, merong question dito, medyo naligaw, pero tungkol pa din sa bentahan at pagbili. No? Sagutin na lang natin dahil nag-effort siyang magpadala ng mensahe. Kasi yung question niya, tungkol po sa buyback ng lupa. Buyback, ibig sabihin, ito sabi niya, ano po ba yung kondisyon para sa buyback? What if po namatay na ang isa sa party sa deed of sale na may buyback? Siguro ito ay message na sa atin sa sa personal message na doon sa aking page, no. So yung buyback po, ibig sabihin sa ating, yung common term, legal term is yung pacto de retrosale, no? Right to repurchase. Ibig sabihin, nagkasundo ang dalawang magpartido, ang buyer at ang seller, na kung halimbawa kami dalawa ni Attorney Cam, ako ang seller, binili ni Attorney Cam ang lupa ko. May kondisyon na pag ibibenta ni Attorney Cam, no, or within X number of years, pwede ko siyang bilhin, no? Kung halimbawa mamatay ako, no? Halimbawa lang, knock on wood. Halimbawa mamatay ako, tapos may tagapagmana ako at hindi pa naglalapse doon sa period na nakaspecify doon sa pacto de retrosale, yung aking mga tagapagmana pwedeng i-exercise yung buyback o yung option to purchase or yung right to repurchase. Pag halimbawa naman na natapos na yun, wala na akong karapatan o yung aking tagapagmana na bilhin or i-offer o bilhin ulit yung property. At may kalayaan na si Attorney Cam na ibenta ito sa iba. Ayan. Yun po ang konsepto ng pacto de retrosale or yung buyback na common na pagkakaintindi natin. So subject ito doon sa specific period na napagkasunduan ng mga partido. Ayan, Attorney Cam. Ito naman sabi dito, magandang gabi po mga attorneys. Ako po sana ibibili ng mga damit panregalo sa aking mga inaanak. Napansin ko po doon sa pintuan ng stores, wala pong nakalagay na price tag pero may barcode po sila. Paglapit ko po doon sa cashier, babayaran ko na. Kaso ang mahal po pala. Ayoko sanang bilhin kaso nahiya na po ako dahil may ibang nakapila. Kaya binili ko na kahit wala sana akong balak bilhin. Tama po ba yun? Ganyan din ako, Attorney. Kahiyaan na lang. Pero ito may mga iba po kasi na stores, especially yung mga branded stores, hindi siya nakalabas pero nakalagay siya sa loob ng mga items. Di ba, Panyera? I don't know anong reason kung bakit nakasiksik siya dahil hindi talaga. May mga luxury na mga stores na nandun sa loob, kailangan mong kalkalin. Ayan. Pero kung halimbawa po na normal store po at wala pong price tag, mali po yun. Kasi sabi nga po ng mandatory merong price tag. Yes, meron pong presumption, no? Mayroong presumption na profiteering kung walang price tag. In short, mandatory po. No? Pwede po ninyong ireklamo ang store na walang price tag. Ngayon, kung pupunta kayo sa mga luxury stores, hanapin nyo lang po dun sa mga mismong loob. Nasa mga zipper. Pero ang hirap pumasok sa mga luxury stores, Attorney Cam. Kailangan mo magpa-appointment. Parang pag pupunta ako dun, nilalagnat ako. Kaya pupunta ka dyan sa Greenbelt. Meron bang ganun? Pupunta ka sa Greenbelt, nakalock ang door. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. May appointment po ba kayo? Sasabihin sa ng guardia. Pangalawa, kung ikaw ay walk-in, no, titingnan ka from head to toe. No? Kaya dapat pag pupunta ka sa ganung store, para hindi ka ma-discriminate, magsuot ka ng medyo may kagandahan at medyo social. Okay. By the way, paglalabas po kayo ng bansa, meron pong mga bansa na stricto na pagdating sa counterfeit o yung mga pekeng produkto. So kung kayo po ay gamit nyo ay LV, ay yung mga H, Hermes, o kung ano man, no? Gucci, hindi naman siguro ako mapapagalitan na binanggit ko itong mga brands na ito. Ay yung mga mamahalin, mga Chanel, no? Hindi Chanel. Pagka gumamit po kayo ng ganyang mga peke, pwede pong i-confiscate sa airport. Kaya mag-iingat po kayo. It's better na gumamit kayo yung mga locally produced or mga hindi kilalang brand. Otherwise, baka po maharang at ma-humiliate pa kayo, mapahiya pa kayo sa airport. Yung mga tipo yan para sa mga magbabiyahe or nagbabiyahe madalas. Dos Compañeras. So yun, Attorney Cam. Ang bilis ng oras. O niyayaya na tayo ni Elaine Api. Tayo daw ay
Late na sa ating late appointment. Na sa ating. Maaga po kami magpapaalam. It's actually just a minute before the end of our program. Pero maraming salamat po. Magpapasalamat na tayo sa mga staff dahil wala naman sila dun sa party. Nagsasakripisyo si, Jeric Barreto, and of course si Ray Taladro. Nakasama po ninyo ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.